Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Karon nga daw sang Lunes, Abril 28, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Ito ka rebelde patay sa nagluntad nga engkwentro sa Kabangalan City, Negros Occidental. 118 milyones pesos nga balor sang assistance na palabot sa mga pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sang kanlaw. DOTR Secretary Vince Dizon nagbisita sa paluparan sang Bacolod, Antique kag Iloilo. Duha ka gatos nga mga partner beneficiary sa Project Lawa kag binhi sa Antique ginpaidalom sa training. Libre nga concert ginboylugan sang mga Ilonggo. Sobra 180 ka ARBs hilway na sa utang sa duta. Sobra sa kamilyon ka pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiska sa bypass operation sa Banwa sang Dumbang. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kag karon sa detalye na sa aton nga mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patayang bitaw ka rebelde sa asod-asod nga engkwentro sa tunga sang New People's Army kag Philippine Army sa Barangay Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ini resulta sang focused military operations sang 11th, 15th kag 47th Infantry Battalion matapos makabaton sa impormasyon nga may presensya sang NPA sa lugar. Naglabot sa 4 ka engkwentro ang na-record sang Philippine Army. Naka-engkwentro sa militar sa mga nabilin nga miyembro sang Southwest Front Committee Region, Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Ang mga napatay nga rebelde ang ginkilalang nga Sanday John Ray Mijares alias JR, political instructor, political guide, Glendel Tinio Mijares alias Ayin, medical officer, Charity Amakan alias Cha, squad leader, former Secretary Reniel Locsin Celion alias Kumpol, squad leader Mary Jane Magilat alias Shoni, vice squad leader John Isidor Sopilanas alias Dalia, political instructor kag alias Pitong, medical officer. Sa nagluntad nga engkwentro na recover sang militar ang matag-as nga kalibre sang armas luthang. Gitagaan naman pagkilala ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson ang mga soldado sa madasig nga pag-akto sa report nga dako nga bulig para matapos na ang problema sa insurhensya sa isla sang Negros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 118 milyones pesos nga balor sang assistance na palabot sa pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sang bulkan kan Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 118 million pesos ang assistance na napalabot sa mga pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sa bulkan Kanlaon. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Angelo Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6,
Gimpahayag niya nga sa masobra 118 million nga assistance, masobra 92 million pesos ang ginhatag sa DSWD, masobra sa 11 million ang ginhatag naman sa mga lokal nga pangunuhan, kag masobra sa 14 million ang ginhatag sa iban pa nga national agency kag stakeholders. Dugang pa ni Miranda nga nagapadayon pa sa karon ang paghatag sa family food packs sa apektado nga pamilya nga kabahin sa ika-26 tubtubi ka-28 nga wave. Sa karon may masobra pa sa 5,600 ka individual ang nagatinira sa 14 ka open evacuation center kag masobra sa 8,600 naman ang nagatinira sa ilang himatao kon kakilala. Samtang may naka-standby nga masobra sa 141 million pesos nga bilisang food kag non-food items kag standby fund ang DSWD6 nga handa i-augment sa magakinahanglan nga LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagawa sa Administrative Order 32 si President Ferdinand Marcos Jr. nga nagatukod sa National Task Force kanlaon na good matap na o kung matatapan ang mga pamahog dala sa bulkan kag para mapangapinan ang mga komunidad sa Negros Island Region. Ang task force pagapamunuan sa Department of National Defense kag pagabugusan sa Department of Science and Technology, Department of Environment and Natural Resources, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government kag Department of Health bilang mga miyembro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bilang kabahin sa katuyuan sa Department of Transportation o kung DOTR nga mapaayo ang transport infrastructure sa pungsod, nagpatigayon sang serye sang opisyal nga pagbisita si Secretary Vince Dizon sa pila ka mga lugar sa Western Visayas lakip na ang Bacolod, Antique kag Iloilo sang Abril 25. Sa Bacolod nakikita si Secretary Dizon sa mga lokal nga opisyales sa usisaon ng kahimtangan sa mga ongoing transportation project. Ginambalan man ang mga palabuton nga plano para mapaayo pagihid ang pagbiyahe kag konektibidad sa Negros Occidental. Pagkatapos sinigin padulungan ni Dizon ang Antique sa diin kinlantaw siniyang pasilidad sang bag-o nga Antique Airport, isa ka dako nga tikang nga nagapakita sang kabakod sang pamunuan nga pasanyugo ng mga paluparan sa mga probinsya para sa turismo, komersyo kag para sa lokal nga ekonomiya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, tema sa selebrasyon sang Love Boracay sining nga tuig ang pagpabakod sang Global Connection paagi sa negosyo kag turismo. Suno sa Malay LGU ang Love Boracay nagapakita sang papel sang isla bilang isa ka global destination nga nagatanyag sang kultura kalibutanon nga pagbinuligay kag oportunidad sa negosyo. Dugang pa sang gobyerno lokal nagsugod ang Love Boracay bilang simple nga pagtililipon apang sa karon nangin isa na ka madinalagon nga plataporma para sa environmental sustainability, cultural preservation, artistic expression, sportsmanship kag community engagement. Naibaluan nga sa Love Boracay mayara sang coastal kag underwater cleanup, mayara sang nagkalain-lain nga mga pahampang kag konsyerto. Sini nga tuig ang selebrasyon nagsugod sang Abril 25 kag nagalawig tub-tub sa Labor Day. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka sa mga partner beneficiary sa Project Lawa kag binhi sa Antique ang ginpaidalom sa training. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Grace Ereñet. Gimpaidalom sa training sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang 200 ka partner beneficiary sa Project Local Adaptation to Water Access sa Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o binhi sa Barbasa, Antique. Tinutuyo sa duwa ka adlaw nga training nga pasangkaron pa ang hibalo sa mga partner beneficiary agud ma-maintain ang site sa proyekto. Lakip sa ginpatpat sa training ang sustainable farming practices kag community-driven development strategies. Kabahin ang training sa stage 3 sang cash for training component sa 20 ka adlaw nga implementasyon sa proyekto. Ang project Lawa kag binhi ginapatuman pinaagi sa cash for training kag cash for work nga nagatuyo pa sang karon ng adaptive capacity sa mga pamilya nga vulnerable sa socio-environmental risk kag mapahaganagan ang kakulang sa pagkaon kag tubig nga resulta sang El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dipulugan sa Ilonggo ang kalipayan kag kauswagan Grand Rally sa Gaisano ICC sa nadigad ka Sabado, Abril 26. Libre nga konsyerto sa ginatanyag sang Uswag Ilonggo Party List kung sa diin
nagatag sang ila all-out performance sa mga sikat nga banda, singer kag performers. Nagpakita naman sang ila suporta sa Uswag Ilonggo Party List si former Senator Franklin Trilon, Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Governor Arthur Defensor Jr., kag iban pa nga mga opisyales sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Lubos naman ang pagpasalamat ni Uswag Ilonggo Representative James Dojoang sa mainit nga suporta sang mga Ilonggos. Lakip sa mga nag-perform sa libre nga concert amo ang banda nga Hail, The Juans, kag ang sikat nga mga singers nga sanday Bamboo kag Jed Madela. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga nakaparehistro sa konsulta providers, 28% sang kabilugan nga membership registration sang PhilHealth Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Panabalik sa sininga balita si Marian Ruiz. 28% pa lamang sa kabilugan ng projected population sa Western Visayas ang nakaparehistro sa PhilHealth konsultasyong sulit tama o kung konsulta as of March 31, 2025. Sa 8,201,699 na projected population sa membership registration, may 2,343,607 pa lang o kung 28.57% ang nakaparehistro. Sa masobra 2.3 million yung nakaparehistro, masobra sa 1.6 million ang miyembro, kag masobra sa 681,000 ang dependent. Gintayan ni Johnny Halbuna, Chief sa Public Affairs Office ang PhilHealth 6, na isa sa dako nga pagpanghangkat ang paghaylo sa mga nakaparehistro na nga magpa-first patient encounter sa mga provider. Sabi sinatos ng PhilHealth Region 6, may ara pa lang masobra sa 168,000 nga nakapa-first patient encounter. Ang PhilHealth konsulta ang gipasangkad nga primary care benefits ng PhilHealth kung sa diin ang miyembro pwede maging benepisyaryo. Kinahanglan lang ang makaparehistro sa napilian nga konsulta facility nga accredited sa PhilHealth. Sa mga hindi miyembro sa PhilHealth, kinahanglan anay nga magsumite sa PhilHealth member registration form sa pinakamalapit nga PhilHealth office agud mahatagan sa identification number. Sakop sa PhilHealth Consulta Package ang initial kag follow-up primary care consultations, health screening kag assess, pili nga laboratorio o kung diagnostic services, kag pili man nga bilong nga ginreseta sang doktor. Pahayag pa ni Halbuna nga kung temprano ma-detect o kung matap na ang masakit, mas magamay ang inpatient care nga kinahanglanon sa isa ka individual. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nahilway na sa utang ang duta sang 184 ka mga agrarian reform beneficiaries sa Iloilo. Ini ang kasunod sa pagpanagtag sang Department of Agrarian Reform Iloilo sang 282 ka Certificate of Condonation with release of mortgage nga nagasakop sang ila halos 196 ka hektarya nga duta. Ang mga benepisyaryo nagalin sa Anilao, Banate, Barotac Nuevo, Dumangas, Dueñas, San Miguel, Alimujan, Leon, Liganes, kag Zaraga sa nasambit nga aktibidad. Naibaluan nga ang COC-ROM nagaserbe nga ebidensya sa pagpanas sa balayran sa mga ARBs sa bangko. Ang condonation resulta sa Republic Act 11953 o kung New Agrarian Emancipation Act nga ginpirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang Hunyo 7 tuig 2023. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pulisan ang tatlo ka nagadusol sang illegal nga droga sa ginpatikayon nga bypass operation sa barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Ang mga nadakpan ginkilala nga sanday alias Aming 39 anyos kag main target sang operasyon alias Alfon 23 anyos kag alias Kiki 23 anyos dun sa residente sa barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Nakumpiskas ang kapulisan ang 150 gramos sang suspected shabu nga nagabalor sang masobra 1 milyon ka pesos. Sa pagmonitor sang kapulisan, si Aming nadakpan na sadto bangod sang illegal nga droga kag 4 pa lang ka bulan nga nakagwa sa presuhan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sang mga suspetsa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yara sa 22 ka scholar nakagraduate sa Negros Occidental paagi sa Skills and Livelihood Training Program sang mga Negrense Site o kon Agro-Industrial Technology and Enterprise Scholarship Program. Sila nagbaton sa Certificate of Production Technology Program matapos ang isa ka tuig nga pagtuon. Sa idalom sang programa, ang mga scholar gintudloan sang theories kag practical skills nga naka-align sa standard sa gintalana sang
Technical Education and Skills Development Authority o Contesta. Ang mga scholar nagalin sa nanuhay-tuway nga banwa sang kagsyudad sa Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwan sa NC Mobile Care Program ang Department of Trade and Industry gimaras sa Barangay Cabalagnan, Nueva Valencia. Ang Mobile Care Program nakafocus sa consultancy, advocacy, registration kag e-commerce. Sunod sa DTI gimaras nakip sa mga ginpatpat sa aktibidad ang nanahuay-tuway nga programa kag serbisyo sang DTI, mga kinamatarong kag responsibilidad sa mga konsumidor, financial literacy kag pagduso sang green economic development. Ang aktibidad ginpakigbahinan sang 67 ka partisipante nga ginalakipan sa mga pamatanon, senior citizens, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece beneficiaries, mga micro, small and medium enterprise. Nagalawam ang DTI gimaras nga kaupod ang ilang mga negosyo center, ang NC Mobile Care Program, madamo pang maingganyo kag madinalag-on sa pagnegosyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginhiwat sa Iloilo Convention Center sa Iloilo City ang ika-40 nga National Convention sang Philippine Coast Guard Auxiliary sang Biyernes, Abril 25. Naglawig sang duha ka adlaw ang convention nga gintambungan sang 1,000 ka mga katapos ang PCGA sa nagkalain-lain nga squadron sa pungsod. Lakip sa gintalakay sa pagtilipon ng mga inobasyon, best practices, pagpabaskog sang kolaborasyon para sa maritime safety kag community service. Nagtakop ang convention sang Abril 26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. UST scholar sa rehiyon nga nangin top notchers o kung may mga Latin honors, gin pasidunggan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. May hope to Ginpasidunggan sa Department of Science and Technology Region 6 sa mga 2024 scholars ang ahensya sa Western Visayas na nangin top notchers sa nagkalain-lain ng mga licensure examination kag pati man ang mga naggraduar nga may Latin honors sa kolehiyo. Sa ginhiwat nga In Touch with Excellence na programa sa DOST 6, ginpadunggan sa regional office ang 13 ka scholars ng DOST na nanguna sa mga pasinawan kag masobra 200 ka scholar na awardees sa Latin honors ang tuig 2024. Lakip sa mga nagbaton sang awards ang Daniel Shembanyas na rank 1 sa 2024 Electronic Technicians Licensure Examination kag JV Fantabella kag John Frederick Valenton na nanguna naman sa 2025 Electronics Technicians Licensure Examination. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. lakip sa mga iga-highlight sa pagahiwaton nga Livestock and Poultry Week sini nga tuig. Amo ang mga istorya kadalagaan sa pagsagod sa kasapatan o kon animal farming. Ang mga eksperto kag mga mangunguma magabayluhanay sa mga ideya tuhoy sa mga pagsulundan kag mga tikang nga makabulig pabakod sa mga local producers sa probinsya. Buksan ang selebrasyon sa Abril 28 sa Iloilo Provincial Agriculture Office Livestock Division sa diin kinalauman nga magatililipon ang mga mangunguma, industry players kag stakeholders sa Abril 29. Serye sa mga seminar naman ang hiwaton sa Banwa sang Leon. Lakip sa mga topiko amo ang excellent farming, advancements in sustainable layer poultry production, swine success, boosting productivity and profitability through effective recording, record keeping, kag optimizing cattle production. Lakip man sa pag-istoryahan ang ensuring sustainability and maximizing economic success. Mayaraman sang hiwaton nga cooking show na magasugod subong nga adlaw Abril 28 kag magalawig sa Abril 30 nga hiwaton sa SM City Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas alas 8:20. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi niyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Lunes, Abril 28 tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please follow, share kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton mga FB Live viewers kay Ma'am Imelda Bayla kag kay sa Sherwin Marco Wia nga gaupod sa aton nga pagpangalagad
diri sa Radyo Pilipinas News. Ako nagid lamang ang inyong alagad kada aga Janelle Baclaim. Ayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.